Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for He's good, He's loving, He's kind, He's merciful, He's holy, He's just, He's amazing, and He will never change. His love for us will endure for all eternity. And I'm thankful to my Jesus Christ for introducing us to the Almighty Father, for giving His life to us, to His friends, for His precious blood. And because of that, we are cleansed of our iniquities and transgressions. And I thank the Holy Spirit for comforting us, for protecting us, for always reminding us to do the right things. So last time, umpisahan natin magbasa ng mga parables. So lahat ng parables of Jesus, as the Almighty Father, instead of using parables, ginagamit niya yung kanyang mga prophets to explain to the people of kung ano yung nararamdaman niya, kung siya ay galit, kung siya ay masaya. So mas na-experience muna yon ng mga prophets. Kaya yung mga prophets, mahirap ang kanilang mga buhay. Hindi masaya ang buhay ng mga prophets. Ngayon, dito sa mundo natin ngayon, sa panahon ngayon, mga tao gusto nila maging prophet. Hindi masaya ang maging prophet. Kung nakita natin, nabasa natin yung buhay ni Isaiah, Hosea, Zechariah, si Daniel, Jeremiah, Jonah, maganda ba yung buhay nila? Hindi. Hindi nila mahal yung buhay nila. Instead, they love the Almighty Father. Kaya nga diba din nakalagay sa Revelation, those who don't love their lives, Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Hindi nila mahal ang buhay nila dito sa mundo. Ang mahal nila si Almighty Father. So kahit na isacrifice nila ang kanilang buhay, yung kanilang happiness dito sa mundo, dahil alam nila na yung happiness dito sa mundo is fleeting, nawawala. But yung joy natin kay Almighty Father, it's for all eternity. And so they chose the right thing. They are full of wisdom and knowledge. Gaya ni Elijah. Gusto nang umalis ni Elijah, no? Kaya kinuha na siya ni Almighty Father. Hindi siya namatay, pero nakita ni Elisha na kinuha si Elijah ng chariot. Saan nga nakalagay si Elijah? 1 Kings ba yun?
First Kings, si Elijah. Kinuha na siya ni Almighty Father. Hindi siya namatay. So, hindi maganda yung buhay ng mga prophets. So, mga tao ngayon, gusto nila ng maging prophet sila. Iba ang buhay ng mga prophet noon. Yung mga prophet ngayon, ano ang dapat nilang gawin? Kung talagang prophet sila, ang buhay ng prophet, hindi lang simple, napakahirap. Bakit alam ko? Nakikita natin dito sa Bible, yung buhay ni Jeremiah, ni Malachi. Si Zechariah, he was stoned to death. Si Ezekiel, yung wife niya, namatay, hindi siya nakapaglament. Si Jeremiah, parang tanga, no? Parang tanga lang. Kasi may dala-dala siyang yoke. Yung mga taong hindi nakakaintindi sa kanya, pinagtatawanan siya. Pero may meaning yon. Kaya sila muna ang nahihirapan. Na-explain sa kanila ni Almighty Father. Kaya nga si Jonah, tumatakas or tumakas. Gusto magpakalayo-layo ni Jonah. Pero pag pinili ka ni Almighty Father, kahit na saan ka magpunta, hindi ka makakapagtago. Ganun ang nangyari kay Jonah. So itong si Jonah, ito ay para sa mga servants of the Almighty Father. Hindi tayo makakatago. At lahat ng mga ginagawa ni Almighty Father may ibig sabihin. Yung rainbow, 7 ang colors. Bakit? Buhay natin yon, yung buhay natin dito sa mundo. Yung ika-7th day, yung kulay na violet, royalty. Yun ay yung time na babalik na tayo sa tatay natin. So, bago natin umpisahan itong parables, no, madami kasi to. I-share ko lang sa inyo. Na ang mundo na to ay greedy. Swapang ang mundo to. Hindi ba ninyo alam? O alam na ninyo? Dahil tayo mismo greedy, di ba? Tayo mismo greedy. Kunyari, yung mga business, kailangan tumulong tayo sa mahihirap, magbigay kayo sa amin ng donation. Ang gagawin naman ng mga businesses, iipunin nila yung mga donations ng mga tao. Mga malalaking kumpanya yon. Tapos, kayo naman, nga, para makatulong tayo sa tao. Ganon yung mga businesses. At yung mga tao na encourage naman magbigay dahil nga, may picture doon na batang kawawa, no? Para maawa kayo. Tapos, halimbawa, kung mag-grocery kayo, mayroong mga maliit na canister or lata, tapos ihuhulog mo doon, no? Yung donation. Ginagawa ba nila ng libre yon? Ng mga kumpanya na yon? Hindi. Merong tax benefits yon. Pwede nilang i-claim, nag-donate kami ng perang ganito sa isang entity. Ganito ang dinonate namin. Ngayon, i-report nila ngayon yon sa mga nangongolekta ng tax. At meron sila ngayong incentives. Greedy ang buhay ng mga tao dito sa mundo. Naintindihan na natin? Kaya kung gusto nyo tumulong sa mga tao, idiretso nyo na sa mga tao. Huwag nyo nang itaan pa sa mga malalaking korporasyon dahil yung mga malalaking korporasyon gusto nila ng
incentives sa tax nila. Ngayon, isa pa, no? I-check nyo, ha? Kung gusto nyo malaman, i-check nyo. Kung meron, makikita ninyo. Ha? I-search nyo, donation, tax incentives, tapos yung country, meron ba? O, makikita ninyo. And then, tungkol naman sa environment, may mga malalaking kumpanya na ang focus naman nila ay syempre yumaman, 'di ba? Meron silang mga real estate, meron silang mga malalaking negosyo, pero nakalagay din doon na tumutulong sila sa environment. Syempre, bilib naman ng mga tao, uy, ang galing naman ng malaking kumpanya na to. Tumutulong sila sa environment. Iipunin nila raw yung mga plastic. Sige, dali natin doon yung mga plastic. Yung mga plastic na magamit, hindi yung tao. Iiwan na yung mga plastic na mga itatapon natin para makatulong naman tayo sa environment. Diba? Ganun ang gusto ninyo. Pero yung mga malalaking kumpanya na yon, nakakakuha rin sila ng incentives pag nakapag tulong sila sa environment. So nakikita natin, greedy, swapang. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit sa Book of Revelation makikita natin doon mga merchants. Nagalit si Almighty Father sa mga merchants. Hindi tayo magtataka. Dahil nga, swapang ang mga tao. Lahat may kapalit. Hindi nagtutulungan. Kaya tayo, bilang followers of Christ, magiging swapang ba tayo? Ano yung fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Example nun, ang ginawa nun ay si David. Kahit walang ginawa yung mga tao, nandun lang sila nagbabantay, meron silang part sa mga nakuha nilang plunder from the Amalekites. Yun ang example ng hindi swapang. Lahat sinishare. Lahat pantay-pantay. Ganon si Almighty Father. Hindi humihingi ng kapalit. Anong gusto ni Almighty Father? For us to love Him and do righteousness. Bakit? It's for our own good. Para makuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Kaya dapat makilala natin yung tatay natin. Dahil mababaw lang ang pagkakakilala natin kay Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Yung pain na nararamdaman natin, nararamdaman ni Almighty Father yun. Pero inaalaw niya mangyari mga bagay na yun to teach us, refined in silver, tested in gold. Kaya inaalaw niya yung mga wicked people na abusuhin ang kanyang kapwa-tao. Nang sa ganun yung mga tao, magising sila and at the same time, makita nila yung power of the Almighty Father. At hahanapin nila si Almighty Father. At hindi na tayo mahihirapan pa because of Jesus Christ. Sinalo na lahat ni Jesus Christ. Lahat-lahat.
kasalanan natin, mga imperfections natin, mga kakulangan natin, sinalo na lahat ni Jesus. Victorious si Jesus. And so we are also victorious dahil we are one in Christ. At si Jesus Christ, kaisa niya si Almighty Father. So, balikan na natin ito, no? Yung tungkol sa mga parables. So, itong mga parables, kinapupulutan ito ng aral. Hindi lang ito basta kwento. Ipapractice natin kung ano yung tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Nang sa ganon, we can store up treasures in heaven. So, yung parable of the lampstand, i-recap lang natin, yung parable of the lampstand. Kung ano yung natutunan natin kay Jesus. Ipapractice natin, ipapakita natin sa mga tao. Magiging example tayo para makita ng tao yung light na nasa sa atin. At pag na-practice natin yung turo sa atin ni Jesus, makakapag-store up tayo ng treasures in heaven. Yung parable naman of the new cloth and new wineskins. Nasa new covenant. Ano yung new covenant? Hindi na natin kailangan pa mag-offer ng mga animals. Hindi natin kailangan pa ng Urim and Thummim dahil makakausap natin si Almighty Father by using the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Madali na sa atin humingi ng kapatawaran. Before, para humingi ng kapatawaran, magbaburn pa ng mga animals like lamb, sheep, goats, or calves, no? Yung iba, kung hindi mayaman, ang ginagamit ay pigeon. Ano pa? Babasahin natin ang Bible. Yung Old Covenant at saka yung New Covenant sa Matthew chapter 13. Kasi yung kaharian ng Diyos, yung Kingdom of Heaven, ay parang isang householder who brings out his treasure, things new and old. New Covenant, yung treasure na tinuro sa atin ni Jesus Christ. At yung Old Covenant, yung treasure na tinuro sa atin ni Almighty Father through His prophets. So, pagsasamahin yun, yung turo ng mga prophets, nababasa natin, di ba? At saka yung turo ni Jesus Christ, yun ang mga treasure, things new and old. Pagsasama-samahin natin lahat yon, ipapractice natin sa buhay natin. Kagaya ng Book of Psalms, di ba marami doon? Yung trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Sa Old Covenant yun, di ba nasa part ng Old Testament? Kaya nga si Jesus Christ, nagbabanggit din siya ng mga passages from the Old Covenant. Kasi inilalabas ni Jesus Christ yung old treasure. At meron siyang daladalang new treasure. So tayo rin, ganon. Titigan natin yung Old Covenant, yung old treasure doon. Ano ba yung mga old treasure doon? Nasa Proverbs, nasa Psalms, si David, yung story ni David, anong kapupulutan natin ng aral doon?
Yung mga sacrifice na ginawa ng mga tao. Yung nangyari kay Moses, tsaka kay Miriam at tsaka kay Aaron, na wag nanunumbat si Miriam, kaya nagkaroon siya ng leprosy, no? Or skin disease sa kanyang katawan. So, yun, natututo tayo doon, di ba? Wag mang chichismis, nandun pa sa Old Covenant, wag mang chichismis, di ba? At kung gusto nating makakuha ng pagmamahal, dapat mahalin din natin ang kapwa-tao natin. Gusto nating mangrespeto. Kung gusto natin ng respeto, dapat mangrespeto rin tayo ng kapwa-tao natin. At yung mga bagay na natututunan natin kay Jesus Christ, mababasa natin, hindi lang natin papakinggan, kundi ipapractice natin, iintindihin natin. We will open up our hearts to the teachings of our Father and of Jesus Christ. Ngayon dito sa parable of the wise and foolish builders, yung faith natin na ka-anchor kay Jesus Christ. Jesus Christ siya yung rock, no? Dito sa ano Psalm chapter 18 verse 31. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? Psalm chapter 62 verse 6. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Stable ang pananampalataya natin dahil ang rock natin si Almighty Father, at kaisa ni Almighty Father si Jesus Christ. Na kahit na may mga rain na dumating sa buhay natin, or streams rose, or malakas na hangin, yung pundasyon, ang pundasyon natin sa buhay si Jesus Christ. Pero yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ, para silang nagtayo ng bahay sa buhangin. At yung parable of the sower, bilang mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, alin tayo dito? Tayo ba yung seeds na fell by the wayside, or some fell on rock, some fell among thorns, or some fell on good ground? Alin tayo dito? Sa apat na mga seeds, saan tayo nahulog? Yung seed dito, yun yung sinisimbolize ay ang salita ng Diyos. Yung ground, sinisimbolize doon yung puso ng tao. So, alin tayo dito? Ayaw ba natin ang salita ng Diyos? Nireject ba natin? Or tinanggap natin yung Word of God, pero dumating sa punto na pinapersecute tayo ng mga tao, kaya umayaw na tayo? Or, mas gusto mo yung buhay dito sa mundo, na-enjoy mo na ang mamuhay dito sa mundo, gusto mo ng kayamanan, o yun, ikaw ay some fell among thorns. Or tayo ba yung seeds who fell on good ground? Na nakakapag yield ng crop 100-fold. Storing up treasures. Laging binabanggit, no? Na dumadami. Kasi nga, it's storing up, it is storing up treasures in heaven. Pag tayo nagtitiwala sa tatay natin, kasi ang tunay na kayamanan yung tatay natin, siya ang ating inheritance.
Ngayon naman, pag-usapan natin yung parable of the weeds or tares na makikita sa Matthew chapter 13 verses 24 to 43. Another parable he put forth to them, saying, "The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came." Sinong enemy ito? Si Satan. "And sowed tares among the wheat." Nagtanim ng mga weeds, mga walang kwenta. Inihalo sa wheat. "And sowed tares among the wheat, and went his way." So yung devil, nagtatanim siya ng kasamaan dito sa mundo. Yung wheat, ito yung mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Ngayon, yung mga tares, sino yung mga yon? Yun yung mga tao na ayaw kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Magkakasama dito sa mundo ang mga followers of Jesus Christ, pati na yung mga wicked men. Kaya sila natin tinatawag na wicked men kasi sila ay possessed by demons. Hindi nila alam na they are possessed by demons. Hindi nila alam na may sakit sila. Ang sakit nila, yung gusto nila yung buhay dito sa mundo. Nakafocus lang sila sa buhay dito sa mundo. Yun ang sakit ng tao. Verse 26, "But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared." Sabay na tumubo yung wheat, pati yung tares or weeds. Di ba pag nagtatanim tayo ng halaman, may nagtanim tayo, no? Tapos may tumubo na yung itinanim natin. Marunong na ba kayo magtanim? Tumubo na yung itinanim natin. Ngayon, sa pagtatanim natin yun, ba't mayroong isa pang tumutubo na hindi naman natin itinanim, na wala namang kwenta? So, bubunutin natin yan, di ba? Kasi, wala namang kwenta yun eh. Bakit hayaan tumubo ng sabay? Nauubos lang yung pagkain ng tinanim natin. Pero, ang sabi dito, sa parable of the weeds or parable of the tares, verse 27, "So the servants of the owner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?'" Yung may-ari ng field, si Almighty Father to. Yung servants, yun yung mga angels. Di ba magaganda lang yung mga itinanim natin? Bakit ngayon may mga masasama? May mga tares na nakasama na hindi dapat. Mga walang, mga worthless. Kasi yung tares, worthless yon. Verse 28, he said to them, "An enemy has done this." The servant said to him, "Do you want us then to go and gather them up?" Gusto mo ba na tanggalin na namin yung mga madudumi, yung mga weeds, para ang matira na lang ay ang mga wheat, yung mga magagandang klaseng itinanim? Verse 29, "But he said, 'No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them.'" Hindi. Kasi pag hindugot ninyo or tinanggal ninyo yung mga tares, yung mga tanim naman natin na wheat, masisira din, ma-uproot din yung mga wheat, masisira yung itinanim natin. Sabi ni Almighty Father. Verse 30, "Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, 'First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.'" So, dalawang klase ng tao. Ikaw ba ay follower of Jesus Christ and the Almighty Father? Or ikaw ba ay isang tares? So, dalawang klaseng tao lang. So, yung mga tares, worthless yon, walang value yon. Saan ilalagay ngayon yung walang value? Bind them in bundles to burn them. Saan sila i-burn?
sa Hades, sa lake of fire. And then yung mga wheat, yung wheat merong kwenta yon, may value yon. Saan dadalhin yung may value? Yung inheritance, si Almighty Father, saan dadalhin? Sa kanyang barn, sa kanyang kingdom. Alam na natin to, no? So ito yung parable of the weeds or tares. Dito sa Revelation chapter 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So ito yung mga weeds or tares, yung mga cowards. Bakit kasali yung mga duwag? Hindi na kaya ipaglaban si Almighty Father. Mas gusto nilang mabuhay dito sa mundo. The unbelieving, yung mga ayaw maniwala kay Almighty Father, walang pananampalataya. The abominable, gumagawa ng mga kadumihan. Yung murderers, pumapatay ng tao sa pamamagitan ng salita and literal na pumatay ng tao. Sexually immoral, kasama na rito. Yung mga A, B, C, D, E, F, G, gender. Yung hindi mo asawa, nakikipagtabi ka, nanonormalize, ginagawang normal ng mga tao. Sorcerers, ito mga sorcerers na to, hindi lang ito yung nakikita nyo sa Nipa Hut or sa mga or yung movie na may mga matutulis na sombrero. Sino to mga sorcerers na to? Nagtatago sila under the guise of educated people. Ang gamit-gamit nila, mga test tubes, microscopes. Pinag-mix-mix nila ang kung ano ng mga bagay na ikakasira ng mga tao. Yung nag-iimbento ng pinagko-combine ang tao at ang animals. Yun, sorcery yun. Ha? Hindi nyo alam yun. Sorcery yun. Akala niyo science. Kung noon gagawin, sorcery yun. Sa ngayon, hindi na, di ba? Graduate na, doctorate na, mataas na ang tingin ng tao. Idolaters. Hindi lang ito yung sumasamba sa mga graven images. Ito rin, yung sinasamba nila ang kanilang sarili. Gumagawa sila ng sarili lang monumento. Itinataas nila ang kanilang mga sarili. Gusto nilang maging sikat. Gusto nila maging powerful. No? So, nakafocus sila sa kanilang sarili. At lahat ng mga sinungaling. Mga pink liars. White lies. Yellow, walang kulay ang liars. Kahit ano, basta kasinungalingan. So, lahat ng mga yon, dahil sino ba ang father of all lies? Si Satan. So, they shall have their part. Meron siyang palang part. Saan ang part nila? In the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. So that's Matthew chapter 13 verses 24 to 43. Dito na tayo sa parable of the mustard seed. Mark chapter 4 verse 30 to 34.
Then he said, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? Anong gagawin natin ang metaphor or simile para maintindihan? It is like a mustard seed, which when it is sown on the ground, it is smaller than all the seeds on earth. Maliit lang yung mustard seed, no? But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may nest under its shade. Anong ibig sabihin nito? So itong parable of the mustard seed, makikita din sa Matthew chapter 13 verses 31 to 32. Yung mustard seed, akala mo hindi importante. Napakaliit lang eh. Pero itatanim yun. Papahalagahan, bigyan ng pagpapahalaga. Akala mo ganun lang kaliit yun, no? Pero bigyan mo ng pagpapahalaga. Yung kaharian ng Diyos. Ilagay natin sa puso natin. Bakit? Kahit maliit yung seeds na yun na naitanim sa puso natin, but when it is grown, it is greater than the herbs. Malaki ang makukuha natin. Herbs, greater than the herbs. And becomes a tree. Mas malaki ang mabe-benefit natin. So that the birds of the air come and nest in its branches. Ganun ang kaharian ng Diyos. Akala natin hindi importante. Pero importante ang kaharian ng Diyos. Dahil doon tayo makakakuha ng abundance, and joy and peace. And it is for all eternity. Doon tayo makakakuha ng ating rest sa kaharian ni Almighty Father. Nakala natin hindi importante. Ilagay natin sa puso natin. I-practice natin yung turo sa atin ni Jesus Christ. Let's put our trust in our Father. So that's the parable of the mustard seed. Naakala natin hindi importante dahil sobrang liit lang. Akala ng mga tao hindi totoo ang kaharian ng Diyos kasi hindi nila nakikita eh. Pero tayo, magkakaroon tayo ng faith kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Dahil pag inalagaan natin yung ating pananampalataya, makukuha natin ang ating inheritance. Baka sabihin nyo, bakit puro inheritance? Puro inheritance. Yun ang plano ni Almighty Father sa atin. Simula pa nung ginawa niya tayo into His image and likeness. Tayo yung kapalit ng mga fallen angels. Kaya, si Satan, galit siya sa atin. Akala ninyo, kakampi ninyo. May mga tao, nakala nila kakampi nila, no? Niloloko lang kayo ni Satan para mapunta kayo sa impyerno, malulungkot si Almighty Father. Gusto niyang saktan si Almighty Father. Yun ang kanyang purpose. Kaya gustong hakutin ni Satan ang mga tao papunta sa impyerno. Dahil ang inheritance ni Almighty Father, ang kasiyahan niya, ang joy niya, ay ang makasama tayo. Ang family niya. Anak tayo ni Almighty Father. Kaya nga, He created us in His image and likeness. Dahil anak niya tayo. Dito naman tayo sa Matthew chapter 13 verse 33.
parable of the leaven. Another parable he spoke to them. Si Jesus Christ ang nagsasabi o nagkakwento ng mga parable na ito. Alam ni Jesus Christ ang kanyang mga sinasabi. Bakit? Dahil galing siya kay Almighty Father. Kaya yung mga parable na to, totoo to, sakto to, tumatama to, hindi to gawa-gawang kwento. Ito ay ang truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So yung turo ng mga ibang mga tao, mga ibang religious leaders, ilalagay nila sa mga pamphlet, hindi na, wag na ninyong basahin yon. Ang basahin ninyo, Bible. Bible ang babasahin natin. Kasi yung ginagawa nila ng mga books, mga pamphlets, meron na silang sariling explanation doon. Ngayon tayo, paano natin maiintindihan ng Bible? Lalapit tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya ay priest forever in the order of Melchizedek. He is alive, si Jesus Christ. At nakikipag-usap siya sa atin through the power of the Holy Spirit. Maiintindihan natin ang Bible. Itinuro na sa atin lahat ni Jesus Christ ang mysteries of the kingdom of heaven. Dahil galing siya kay Almighty Father. Ngayon, maraming mga tao dyan na kunyari, prophet sila. Pero wala naman sila sa Bible. Huwag tayong maniwala doon. Kung wala sila sa Bible, ba't mo paniniwalaan? Self-proclaimed prophet lang sila. At yung tinuturo nila, may mga discrepancy dito sa Bible. Ngayon, yung turo ni Jesus Christ, sumasakto sa turo sa Old Covenant. Si Jesus Christ, we will trust Him. So, yung parable of the leaven, no? Basahin natin. Matthew chapter 13, verse 33. Another parable, He spoke to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till it was all leavened. Anong ibig sabihin nito? Bakit hati-hati pa? 3 measures of meal. Yung kaharian ng Diyos ay parang isang leaven. Tagalogin natin, ano? Na ang isang babae kinuha yon at hinati yon ng 3 measures of meal. Hanggang lahat ng yon ay umalsa na, nag-leavened na, yung 3 measures of meal. Ano ibig sabihin nun? 3 measures of meal by batch. So tayo dito sa mundo, may batch tayo na ipapanganak, nawawala, may ipapanganak ulit, nawawala, by batch, generation by generation. Yun ang ibig sabihin, 3 measures of meal. Ngayon, naipapanganak tayo at bumabalik tayo kay Almighty Father, no? Till it was all leavened. Hanggang sa yun ay makakuha na nila ang tamang pag-alsa. Dito sa Daniel chapter 12 verse 13, sabi dito ni Almighty Father, "But you, go your way till the end, for you shall rest and will arise to your inheritance at the end of the days." Yung leavened, yun yung time na makukuha natin ang ating inheritance. Kagaya dito sa Revelation chapter 6 verse 11, "Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were
was completed. Inaantay, nag-aantay. Yung mga souls in heaven, nag-aantay sila, inaantay nila tayo. Naka-white robe na sila. Inaantay tayo. And then, ano yung leaven? Dito sa Revelation chapter 20, verse 12 to 13. And I saw the dead, small and great, standing before God. The books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. So meaning to say, it's ripe for harvest. Sabay-sabay i-judge yung mga tao, small and great. Sa ngayon, hindi pa binibigay yung inheritance. Dahil nga, may mga tao pa dito sa mundo. So, at the last days, yon. Makikita na natin si Almighty Father, si Jesus Christ, makikita natin yung Book of Life at yung iba pang mga books na ipapakita, mga proof. Ngayon, itanong niya, bakit yung mga nasa impyerno, may chance pa ba sila? Wala na silang chance. Yung mga tao na sa impyerno, nagtataka rin sila kung bakit sila nasa impyerno. Hindi sila aware kung bakit sila nasa impyerno. Ang iniisip nila, ginawa ko ang lahat, ganito ang ginawa ko, maayos akong tao. Ganun naman ang tao, di ba? Maayos akong tao, wala akong sinaktan tao. Ganun lagi ang, dahil tama lahat ng ginagawa ko. Tama ba lahat ng ginawa mo? Minahal mo ba si Almighty Father? Nagtiwala ka ba kay Jesus Christ? Kaya kailangan ng mga iba pang mga books as proof, ito ang ginawa mo. Ipapakita sa'yo, kaya hindi ka makakapunta sa heaven. Kaya ka nandyan sa impyerno. Proof yun. Kaya nga maraming books ang ibubuksan. At yung isang book, Book of Life. Nandun yung name natin. Ang nagsulat ng name natin sa Book of Life, si Jesus Christ. Wala nang iba pang tagasulat. So, paano tayo makakapunta in heaven? Dahil kay Jesus Christ. Hindi si Pedro. Hindi si Pedro. Hindi si Peter. Puninaria yun. Si Peter. Saint Peter Puninaria yun. Hindi si Peter. Si Jesus Christ. Siya nagsusulat ng name natin sa Book of Life. Kaya tayo masasave. Because of Jesus Christ, not because of Peter. Kasi maraming mga drawings, no? Sa internet, nung bata tayo, tinuturo. Yun hindi. Walang nakalagay na ganoon sa Bible. Laging si Jesus Christ. Wala nang iba pa. Only Jesus. At si Jesus Christ, yung name niya, itinaas ni Almighty Father. Above all names. Hindi si Peter. Bakit sinabing si Peter ay the rock? Sinabi ni Jesus Christ. Dahil kaisa niya si Peter. Kaisa niya din yung iba pang mga apostles. Minamotivate si Peter kasi nga si Peter, ang dami niyang mga palpak na nagawa. Mahal ni Jesus Christ si Peter. Kaya gusto niyang masave lahat. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Father, yung mga binigay mo sa akin, walang nawala, nasa sa akin sila. Isa lang ang nawala, yung son of perdition. So, dito na tayo sa parable of the hidden treasure and the pearl. Matthew chapter 13, verses 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which
a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. So, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang kayamanan na nakatago sa isang field. Malawak yung field. Nakatago, hindi mo makikita, nakatago kasi. Pero nakita ng tao kung saan nakatago. Yung treasure, nakita ng tao kung ano yung treasure. Sa sobrang tuwa niya, for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Ano ibig sabihin ng sells all that he has and buys that field? Mga bagay na sa mundo to, baliwala na sa kanya, wala nang kwenta sa kanya. Mas importante na sa kanya yung kingdom of heaven, yung kaharian ni Almighty Father, ang makadating sa kaharian ni Almighty Father. Hindi na importante ang mga bagay dito sa mundo. Walang kwenta, walang value ang mga bagay dito sa mundo. Kaya nga, sabi niya, sells all that he has, kasi nga walang value, and buys that field. Nag-focus siya sa kaharian ni Almighty Father dahil yun ang may value. Yun ang magandang investment. Di ba mahilig kayo mag-invest? Ang investment na walang talo kay Almighty Father. Pag nag-i-invest, ilan ba ang ano dyan? Yung ang tawag ba doon? ROI, Return of Investment. Pag bumalik ba sa akin yan, magkano? Yung ROI niyan. Or pag itong lupa na to, after some time, pag ibinenta ko to, magkano ng value nito? Pero pag tayo nagtiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ, napakalaking treasure nun. Dahil si Almighty Father na yun. And it's for all eternity. Powerful si Almighty Father. Verse 45 of Matthew chapter 13. Again, inulit ni Jesus Christ. Again, para maintindihan ng mga tao. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Isang businessman, naghahanap siya ng mga magagandang mga pearls. Yung perfect na pearl. Who when he had found one pearl of great price, nakakita siya ng isang pearl na napakamahal. Malaki ang value. Priceless. Went and sold all that he had and bought it. Ibinenta niya lahat ng kanyang, kung anong meron siya, wala na siyang, hindi na siya natutuwa sa kung anong meron siya. Ang mas natuwa siya doon sa pearl na nakuha niya, na nalaman niya, yung one pearl of great price. Yun na ang kanyang kayamanan. Ang kayamanan natin, si Almighty Father. Dahil yung mga bagay na nandito sa mundo, hindi natin madadala sa kung saan tayo pupunta. Nananakaw, nasisira, nabubulok, kinakalawang. Naintindihan na natin ang kaharian ng Diyos. Ang heaven. Nakita na natin, doon nakatira yung tatay natin, at doon din tayo titira. Nakita natin dito, kinukwento ni Jesus Christ. Natagpuan na natin yung pearl of great price. Natagpuan na natin yung treasure. Ang tatay natin. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ sa rich man, sell all that you have and give it to the poor, and then take up your cross and follow me. Anong sabi dito?
sells all that he has and buys that field, or went and sold all that he had and bought it. Hindi na importante ang mga bagay dito sa mundo. Ifo-focus natin ang puso at isipan natin kay Almighty Father. Dahil great price, one pearl of great price. Kaya sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin yung kaharian ni Almighty Father. Nakita na natin si Almighty Father. Siya yung kayamanan. At lahat ng bagay, ibibigay na sa atin. Pag nalaman natin kung ano yung bagay na importante na alam na natin, i-focus natin ang sarili natin kay Almighty Father. Turo ni Jesus Christ. Bakit alam ni Jesus Christ? Kasi kay Almighty Father siya galing. Doon siya galing. Sa tatay natin. At nung ginawa tayo ni Almighty Father, kasama na niya si Jesus Christ. At si Jesus Christ, nagpapatawad din siya ng kasalanan ng mga tao. Ngayon, yung mga sinasabi ninyo ng mga religious leader ninyo, nagpapatawad ba ng kasalanan ng mga tao yon? Sila mismo gumagawa ng kasalanan din. Kaya paano sila makakapagpatawad ng kasalanan ng tao? Kung sila mismo makasalanan din. Si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao dahil never siya nagkasala kahit minsan. O, dito na tayo. Parable of the net. Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet. Excuse me. That was cast into the sea and gathered some of every kind. Ang kaharian ng Diyos ay parang isang dragnet. So kung ikaw ay isang fisherman, lambat, no? Ginagamit ni Jesus Christ, no, yung field, yung tares. Bakit? Kasi yun yung available para maintindihan ng mga tao. So dragnet, merong mga fisherman. So maiintindihan din ito, no? Kaya ito yung ginagamit ni Jesus Christ na mga bagay para explain ang kingdom of heaven. Kaya nga sinasabi niyang, again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. So parang isang lambat. Yung kaharian ng Diyos, parang isang lambat. Pag nakakita na ba kayo ng lambat? Yung lambat, pag hagis mo doon, tapos paghila mo, lahat sama. No? Paghila mo ng ganyan. Lahat ng klase ng isda kasama. May kahoy. May mga basura. May mga plastic. May kung ano-ano ang nasasama sa dragnet o sa lambat. Kaya nga, that was cast into the sea and gathered some of every kind. Which when it was full, nung puno na yung lambat, they drew to shore and they sat down and gathered the good into the vessels, but threw the bad away. So ang nagpunta sila nasa gilid ng dagat, no? Tapos naupo na sila. Tapos sinasegregate na nila. Gather the good into the vessels. Yung magagandang mga hulin ilalagay sa mga lalagyan na magaganda. Pero yung mga bad na mga nakuha nila, tinatapon nila kasi walang kwenta, walang value, worthless. So it will be at the end of the age, the angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire.
there will be wailing and gnashing of teeth. So, yung mga angels darating. Sila ang magse-separate. Ito, walang kwenta to, walang value, worthless. Hindi ko nakikita sa kanya si Jesus Christ. Itatapo na ito sa impyerno. Itong tao na to, nasa sa kanya si Jesus Christ. Makikita mo sa kanyang puso si Jesus Christ, si Almighty Father. May value to. Ito ang inheritance ni Almighty Father. Dalhin natin sa kaharian ni Almighty Father. Lahat ng may value. Paano tayo magkakaroon ng value? Pag nasa sa puso natin si Jesus Christ, si Almighty Father, pinapractice natin ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ, storing up treasures in heaven. May value tayo. Ngayon, kung hindi natin kilala si Jesus Christ, si Almighty Father, hindi natin pinapractice ang turo ni Jesus Christ, wala tayong value, worthless. Anong gagawin? Itatapon. Gumagawa ng kasalanan ng kadumihan, itatapon. Madumi eh. Basura eh, madumi. Ikaw ba, iuwi mo ba sa bahay, basura? Hindi, di ba? Anong iuwi mo sa bahay? Yung mga magagandang bagay, yung importante, yung treasure. Dahil tayo, treasure tayo ni Almighty Father. Tayo ang kanyang inheritance. Iuwi niya yung kanyang inheritance. Di ba nabasa natin sa Old Covenant? Ngayon yung mga tao na wicked, madumi ang puso. Bakit madumi ang puso nila? Dahil nasa puso nila si Satan. Worthless. Itatapon sa impyerno. And cast them into the furnace of fire. Sa impyerno. Ang gumawa ng impyerno, sino? Si Almighty Father. Wala namang makikreate si Satan eh. Hindi naman siya marunong eh. Hindi naman siya powerful eh. Ang gumawa ng impyerno, ginawa ni Almighty Father yon para sa mga wicked angels, sa mga fallen angels. Pero, dahil yung mga tao, sinunod ang udyok ng mundo na to, sinunod yung kasamaan, doon na rin sila mapupunta sa impyerno. Hindi dapat mapunta ang mga tao sa impyerno dahil tayong lahat, inheritance tayo ni Almighty Father. Pero if we are stubborn, sa impyerno ang punta. Dahil may choice tayo. Pipili tayo. Huwag nating idahilan na hindi, ganito kasi ang nangyari sa akin nung bata ako. Ganon lagi, di ba? Naka-experience kasi ako ng ganitong mga bagay. Kaya nagkaroon ako ng trauma. Kaya ngayon, hindi na ako nagmamahal ng kapwa-tao ko. Naging wicked ako. Pero mabuting tao naman ako. Ganon, di ba? Hindi reason yun. Hindi yun valid reason kay Almighty Father. If you have the Almighty Father in your heart, magpapatawad ka ng mga tao. If you have Jesus in your heart, meron kang fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. May kulang pa ba? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Meron pa isa eh. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness. Ayan, goodness. Hindi ko nasabi. Goodness. Nalimutan ko. Yun pa na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi, meron akong trauma, meron akong disorder. Ano ako eh, meron akong borderline personality disorder. Hindi natin pwedeng sabihin ganon. Ha? Dahil lahat ng mga tao, dahil yun sa psychology yun, lahat ng mga tao may disorder. Lahat tayo may problema. Paano tayo may heal? Paano tayo gagaling? Kay Jesus Christ. Siya nag-heal sa atin. By stripes, we are healed. Because of Jesus Christ. Ngayon kung nasa sa atin si Jesus Christ, may heal tayo. Kaya walang reason na sasabihin natin
May trauma yan, meron niyang problema sa kanyang magulang, may problema yan sa kung saang parte o aspeto ng nangyari sa kanya nung past. Hindi mo pwedeng idahilan yon. Dahil, tignan mo si Jesus Christ. Titignan natin si Jesus Christ. Ano ba pinagdaanan ni Jesus Christ? Sa tingin mo ba naalagaan si Jesus Christ na mabuti nung bata siya? Hindi, di ba? Nagkaanak si Mary ng iba pa. So si Jesus Christ, ano siya? So, hindi siya anak ni Joseph. Si Jesus Christ. So napabayaan si Jesus Christ. Kaya hindi mo pwedeng idahilan na nung bata ako, napabayaan ako. Hindi pwedeng idahilan yon. Lahat ng pain na daanan ni Jesus Christ. Kaya wala tayong mailulusot. Kaya nga si Jesus Christ, siya nga ang magja-judge sa atin at the last days. Dahil expert na siya na pagdaanan niya yung pain natin. Kilala na niya ang tao. At para makita ng mga tao na alam niya, kailangan siyang may panganak dito sa mundo at kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay na masasakit at mapagwagian para ipakita sa atin na napagwagian niya, kaya tayo mapagwawagian din natin. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya wag tayong magdadahilan. Ganito kasi yung magulang ko, pinabayaan ako, yung nanay ko, muntik na akong magkaganito. Hindi. Si Jesus Christ, titignan natin. Kaya wala tayong magiging valid reason kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Wala tayong lusot. So, anong gagawin? Itatapon sa furnace of fire. And there will be wailing and gnashing of teeth. Bakit wailing? Kasi nag-iiyakan ng mga tao sa impyerno. Gusto nilang umalis, hindi na makakalabas. Kung sa kulungan, merong lugar na hindi ka makakalabas, kahit na anong, kahit anong takas mo, Alcatraz ba yun? Na nasa gitna siya ng river, river ba yun? Nasa gitna siya ng river. So, hindi ka makakatakas. Mahaba ang lalanguyin mo para makatakas ka. Tapos, doon sa lugar na yun, malalim pa. Tapos, maraming mga isda na pwede kang kainin. Ganon. So, yun. Nakakatakas pa. May nakatakas yata, no? Pero, sa impyerno, walang makakatakas. Kahit isa. At yun ay for all eternity na. Kung sa kulungan, pinapakain pa yung mga tao doon, di ba? Maganda pa yung maganda pa yung trato. Sa impyerno, hindi. So, sinong kasama mo sa impyerno? Sinong kasama mo ron? Ang kasama mo ron, mga fallen angels. So, ang pipiliin natin, yung real treasure, si Almighty Father, si Jesus Christ. Siya ang ating inheritance. At mahal na mahal tayo, ni Almighty Father. Nasa sa atin na yun. Kung makikinig tayo kay Almighty Father, dahil lahat tayo kinakausap niya. Lahat tayo binibigyan niya ng chance. Huwag natin sabihin, hindi, wala akong chance kasi busy kasi ako. Hindi mo pwedeng dahilan na busy ka. Kaya nga ito, di ba? Isang merchant, no? Anong ginawa ng merchant? Ibinenta niya lahat. Nag-focus siya dun sa beautiful pearl. One pearl of great price. Ibinenta niya lahat. Bali, wala na sa kanya lahat. So, ang focus natin, yung tatay natin, at magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil tinuturuan niya tayo everyday.
thank you, and God loves us all so much.